Eto na at mukhang mag-uumpisa na ang mga gagawing trades nitong San Miguel Beer para mapalakas yung kanilang lineup at makarecover dito sa pagkatalo mula sa Meralco Bolts. At ang malamang na una nilang i-trade yan talaga ay itong si Vic Manuel. Si Vic Manuel ay halos wala ng playing time na nakukuha. Ilang minuto na lang ang binibigay dyan ni George Gallant at ang nakikitang dahilan ay dahil sa paniwala ni Gallant, itong si Vic Manuel ay masyadong maliit para doon sa posisyon niya na power forward at hindi masyadong mahusay dumepensa. So kahit nakaka-score itong si Manuel, sa tingin ni Coach George Gallant, isa itong liability pagdating sa depensa. At ang isa pa, wala kasing 3-point shot itong si Manuel, kaya hindi siya pwedeng maging floor spacer kapag naglalaro sa loob si Junmar Fajardo. Ang tinitignan ngayon ng San Miguel Beer na kuning kapalit nitong si Vic Manuel ay itong si Isaac Go mula sa Terra Firma Jeep. So ang gustong gawin ng San Miguel Beer ay Vic Manuel for Isaac Go at baka samahan pa ng first round pick yan ng SMB para maaprobahan ng trade committee. O baka naman itong si Noy Baclao o si Kit Jimenez ang isasama nila para matupad ang trade. Alam natin na ang San Miguel Beer kinakailangan ngayon ng big man para maging karelyebo ni Junmar Fajardo. Nakita natin dito sa serye kontra Meralco, walang pahinga si Junmar talaga. At yan ang isa pang dahilan kung ba't palagi siyang napapagod pagdating ng endgame. Kung makukuha ng San Miguel Beer itong si Isaac Go mula sa Terra Firma, ay mareresolba ang problema na yan. Pwede nang maging backup center si Motaw Tua at itong si Isaac Go ang magiging power forward nila kasama itong si Rodney Brondial. Pero hindi pa natin alam, baka pati itong si Brondial ay trade na rin dahil hindi na rin binibigyan ng playing time ni Coach George Gallant. So abangan natin kung kailan gagawin ng San Miguel Beer ang trade na ito. Kahit nagsisimula na ang mga trades ng SMB, ang Barangay Ginebra ay itutuloy pa rin yan. Ibig sabihin, sabay itong gagawin ng SMC dahil pareho silang natalo dito sa Meralco Bolts. At ngayon mukhang ang unang gagawin ng Barangay Ginebra ay kukuha ng player mula sa Northport Batang Pier. Ang dami ng players ng Ginebra nakuha dyan. Itong si Malonzo, si Stan Hardinger, si Stanley Pringle. At ngayon mukhang kukuha pa sila. At ang malamang daw na tinitignan itong si Coach Tim Cone ay itong power forward ng Meralco na si William Navarro. Mukhang gusto ni Coach Tim Cone na magkaroon ng Navarro at Malonzo dito sa kanyang front court para lalong lumakas ang Barangay Ginebra dahil nakita na nila kung ano ang ginawa nitong Meralco Bolts dito sa San Miguel Beer, gumamit ng maraming big men kontra dito kay Junmar Fajardo at naging epektibo at nanalo nga silang kampyonato. Sa ngayon, hindi pa maliwanag kung sino ang pwedeng ibigay ng Barangay Ginebra para dito kay Navarro. Pero ang tinitignan nila ay baka gumawa sila ng isang trade package kung saan kasama itong si David Morel plus itong si Sidney Onwobere at si Jason David plus isang first round pick ang ibibigay para dito kay Navarro. Hindi pa natin natitiyak pero mukhang itong mga players na nabanggit, malamang itong si Onwobere ang siguradong masasama dyan plus itong si Jason David. Yung first round pick ng Ginebra baka kung po pwede ay ayaw ibigay ng Ginebra pero depende yan sa magiging reaksyon ng PBA Trade Committee dito sa kanilang trade proposal. Sa ngayon, kung sakaling makuha ng Ginebra ito si William Navarro, lalakas yung front court nila. Dahil sa height nito na 6'6", ay pwedeng-pwede ito na maging stretch 4 dahil meron itong 3-point shooting. So, yan ngayon ang tinitignan ni Coach Tim Cone na pwede nilang gawin dito para maging competitive ulit at makabawi ang SMC. Hindi lang Ginebra para dito sa darating na bagong season ng PBA. Ang Converge Fiber Access ngayon ay busy sa pagre-rebuild nitong kanilang lineup at handa silang gumawa ng mga kaibang hakbang para ito ay masiguro na maging championship caliber ito para sa darating na PBA season. Handa silang mag-trade ng mga players nila except ito si Justin Arana para makakuha ng mga top quality na draft picks at mga players na kapalit. Alam natin na itong si Shonny Winston yan ang number 1 trade asset nila ngayon. Pero maraming mga tips din na tumitingin dito kay Jeyo Ambohot at kay Alex Stockton. Kahit na nabigyan ng bagong 3-year contract itong si Stockton, tinitignan pa rin ng Converge Fiber Access kung pwede nila itong i-trade kung sakasakali na mayroong magandang offer. Dahil syempre alam naman natin ang purpose talaga ng Converge ay maging isa doon sa mga teams na lalaban dito sa dominance ng San Miguel, Ginebra at TNT. Na-break na yan ng Meralco Bolts dahil kahit na member sila ng MVP group, first time in a long while
na hindi San Miguel, TNT o Ginebra ang nagkampiyon. Kaya ngayon gusto ng Converge na patunayan na sila ay kaya din itong gawin. Siyempre may mga magsasabi na kinakailangan baguhin din yung coach ng Converge. Pero sa ngayon, base dito sa nagiging galaw ng management, mukhang bibigyan pa nila ng isang tsansa ito si Aldinayo. Kasi siyempre titignan din muna nila kung sino ang magiging available sa draft. At alam pa lang natin ito si Justin Baltasar. Kahit sa ngayon hindi pa officially nag-a-apply pero marami naniniwala na ito ang magiging number 1 choice kapag ito ay nagdeklara na. Samantala naman yung ibang players na mag-a-apply sa draft, diyan magdedepende itong Converge kung sila ay gagawa ng hakbang para makipag-trade ng draft pick o di kaya naman ay para manatili yung kanilang kasalukuyang posisyon. Dahil syempre ang Converge hindi naman yan nagmamadali. Pagdating dito sa pagkuha ng mga players, mga trades at draft picks, gusto nila siguraduhin na tama yung kanilang gagawin na mga moves. Meron ngayong mga nandito sa kampo ng Magnolia Chicken Templados ang nag-iisip kung sila ay kukuha ng isang foreign consultant katulad nitong ginawa ng Meralco Balls. 2022 pa nung kinuha ng Meralco Balls itong si Nenad Vucinic. So kinakailangan sila o naghintay sila ng mga 2 taon bago nakita nila kung gaano ka-epektibo yung sistema na pinapairal nito. Nag-champion na nga sila ngayon. So ito ang isa pa tinitignan ngayon ng Magnolia kung pwede nilang gawin. Na kung sakaling mag-decision pa rin ang management na manatili sa pwesto, itong si Chito Victorero, pwede na silang kumuha ng isang active consultant na foreigner para mabigyan to ng tsansa na maging competitive. Dahil sa tingin nila, mahusay naman ang mga Pilipino coaches, walang duda yan. Pero syempre, kung meron kang mga foreign consultants, magkakaroon sila ng ibang perspective o pagtingin sa basketball dahil syempre iba ang laro ng mga international players at makatutulong yan dito sa PBA. Nakita na natin kung anong nagawa ni Vucinic para dito sa Meralco Balls at sabihin na natin na yung lineup ng Meralco hindi kasing lakas ng San Miguel pero dahil doon sa sistema at sa coaching na pinaiiran ni Vucinic, nagawa nila ng paraan yan para mapalakas at makapaggawa sila ng paraan para sila ay magkampiyon. Sa ngayon, sigurado ako alam ng SMC yan. Nag-a-analyze naman ng mga yan dito pagdating sa mga games. At syempre nagbabasa rin yan ng mga comments online. Kaya sa tingin ko, isa ito doon sa mga posibilidad na gawin ng SMC para mapalakas itong kanilang lineup. Sa ngayon, itong Magnolia, officially si Victorero pa rin ang coach. At nakafocus sila dito sa mga posibleng trades na gawin kay Gio Halalon, Calvin Abueva at Paul Lee. Pero wag na tayong magulat kung sakasakali na itong si Coach Victorero ay biglang magkaroon ng isang foreign consultant katulad ng ginagawa ngayon nitong si Coach Luigi Trillo. Shoutout kay Joseph Pineda, Jonel Alagon, Joshua Giray, Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si RG Bueno at Dalina family. Alicia Garcia. Pinabati din natin si Anthony Alon family. Mitch Bagares, Junjun Angie, Patpat at Piboy Matas, Eduardo Monsales, Edwin Carmona Jr., Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, JJ Sibum, OG Len Gio at Gia Santillana at Tagle family, Enju, si Jonald Malyari, John Ray Marquisuela, Ronald Berbosidad, Rico Olarte, Juan Solege. Binabati din natin si Michael D, Romeo Conchata, Katsakino Dukusin, Dexter Domer, Jason Mendoza, at ang iba pa nating mga taga-subaybay.